years na rin kaming actively looking. Haba na nasagot ko ng sister. Kids? At tama yan. Ah! Hindi na, kasi ako curious lang siguro yung iba. Kasi naiilang talaga ako pagka... Calm down, there's no more second guessing. Coming to my senses. Hi guys, this is Ana Kay Villalobos and welcome back sa akin channel. So for today's video, we'll be doing a get ready with me while answering your questions about this house. So if you wanna know my answers to your questions, please keep on watching. Before tayo magsimula sa mga questions nyo, just context lang, yung mga gagamitin ko today, ito yung mga binili ko nung previous trips in Singapore and Korea. Pero ano lang to, itong una kong ginamit, this is the Estee Lauder Futurist Hydra Plump Lip Balm in the shade 706. May konti siyang tint para nakababad na yan before we put on our lip tint later. And ito guys, mag-spray tayo ng perfume. This is the Chanel Chance perfume in Eau Splendid. I learned about this sa aking friend, nabanguhan siya dito. Tapos parang iniisip niya kung bibili niya. Ang nangyari, every time pupunta ako sa store, since kaka-launch lang nito, ako yung nabudol. So binilang ko na din siya ng kanya kasi nga siya naman ang nag-ano sa akin ito. Paano ko ba i-describe tong scent na to? Medyo hindi ito yung usual na scent na gino-go for ko. It's not too floral. May pagka-fruity din siya and sweet at the same time. But yeah, one of the newest perfumes that they launched. So for our base, I think we have 1, 2, 3, 4. Yung reformulation ni Estee Lauder, ito nagamit ko na. And then yung hindi ko pa nagamit, we have yung Dior Forever Skinwear. And then this one, Luminous Matte Skincare Foundation ni Hermes, tsaka yung primer. And lastly, we have yung Prada na cushion. Alin ang gagamitin natin ngayon? Since nagamit na tong si Estee sa isa kong live, so yan, di na natin siya gagamitin. And itong Prada na to, na-try ko na din to. Mali lang yung shade, so nag-purchase ako ng isa. Itong si Forever Skinwear, na-try ko na rin to, pero yung unang formulation, but the Hermes one, it's their newest foundation. Wala pa nga sila nagiging ibang foundation, parang ito pa lang talaga, so ito yung itry natin. Meron siyang kasamang hydrating and smoothing perfecting primer. Guys, kung nakikita nyo medyo nakaganon ako, medyo maliwanag dito, kaya minsan kumukuno tayo, so wag nyo nang pansinin niyang kunot sa noo ko. This is the primer. Ayan. Huwag nyo na rin akong tanungin ng price kasi kinalimutan ko na. Masarap kalimutan yung price. Then, for the Luminous Matte Skincare Foundation, I got the shade 35N. Ito, trinay namin to doon mismo kasi mahirap magkamali ng shade. So, sana, ka-shade ko pa to ngayon. Medyo nag-iba yung kulay ko. Umitim ako. Kakatry na iba-ibang outdoor activities. Shake natin si primer. Now, we're going to start off by giving you guys some idea. Idea kung kailan, kung paano nyo napag-decide na Okay. mag-move out na ulit. Well, actually, matagal naman na kaming naghahanap talaga ng lilipatan. Kasi syempre, as a growing family, syempre gusto mo ng sariling space mo. Pero yung actively looking, siguro, 2 years na rin kaming actively looking. Ang nangyari kasi nito, guys, last year, parang feeling ko kasi, okay naman si tatay. Mukha talaga siyang malakasin. Nagkaroon lang siya ng parang signs na nangihina na nung mga 4 months before his death. So sabi ko, mukhang mahaba pa talaga tong journey ni tatay. So I think it's okay na din to find our own place. Pero ganun pa rin, as a daughter, syempre pag may mga check-up, may kailangan puntahan sa hospital, nandun talaga kami ng nanay ko, ng kapatid ko. So sabi ko, sige, hanap tayo. But for some reason, parang laging may pumipigil. Alam niyo yung pakiramdam na yun? Katulad nung huli, sabi ko, okay, let's just rent somewhere na malapit dito. First option, di may nakita na kami. Condo, guys, and 3-bedroom unit. Sabi ko, rent lang muna. Tapos, nung time na parang nagagawa na ng draft for contract ng may-ari, biglang hindi kami nagkasundo about one thing and hindi na natuloy yun. It's somewhere very near sa amin. Ang bango namang ng primer na to. Grabe, ang taas ng fragrance nito. Pero parang very smooth nga. Maglagay pa lang ako ng konti pa. Ayun, yun yung parang pinaka-nearest na parang lilipat na kami tas biglang hindi ulit. Then finally, itong maka 1 year or malapit mag 1 year si tatay, around January, ayan, nag-house hunting kami. Ang sarap alamig sa mukha. And we found this house. Doon talaga kami parang, alam yun, okay, we think that this is really is it. Ilang house muna na-visit nyo bago ito? Ilang house? Ilan ding bahay yung na-visit namin, pero hindi sa area na to. Mas marami kaming na-visit na house dun sa area namin. Kasi yun nga yung isa sa mga conditions ko na kung makakahanap lang kami ng bahay yung malapit sa nanay ko. Because when you already lost one parent, meron talaga siyang parang, gusto ko lagi pag emergency, nandyan ako para sa magulang ko, o mabilis nila ako matatawagan. Yun ang number 1 na gusto ko talaga. Na ayan, actually, it's a non-negotiable when finding our own place. Kaso dun sa hinahanapan namin, within Pasig area, no, sabihin ko na rin yung place, medyo, alam mo, may makikita
kikita kami, gusto naman namin, pero mararamdaman mo sa sarili mo pala yan pag naghahanap ka ng bahay mo kung ito na yun, ito na talaga yung bahay na yun. Because a lot of those houses are beautiful naman. It's just that wala yung feeling na ito na yun. So then, after mga ilang houses, ilang trips, sabi ko, let's, visit Antipolo. Kasi ito talaga yung isa sa mga lugar na, wait lang, nadidistract ako guys. Meron siyang blurring effect yung primer and sobrang lambot sa mukha, in fair. Yun nga lang, medyo mabango talaga siya para sa mga sensitive sa scents. Sabi ko, let's visit Antipolo kasi Antipolo has been in my list or on my list nung panahon pa lang na 2019 or 2020 pa lang. Kino-consider ko na siya, pero siguro, yun nga sabi nila, pag hindi pa time para sa'yo, hindi pa. So yun na nga, nagkaroon kami ng chance mag-visit dito. Actually, yung agent na kausap namin, hindi talaga siya yung agent ng bahay na to. Meron lang siyang friend na agent dito sa area na to, kaya kami napunta dito. Marami kaming na-visit. It's just that, ito yung pinakahuli naming binisita. Ayaw pa niya mag-dispense. This is the foundation na. Medyo malabnaw siya. Tapos pagkakita talaga namin, parang sabi ko, hala, ano ba sasabihin? Ang hirap niya i-express na pag nakita mo na siya, may kasama siyang gaan ng pakiramdam, hindi lang basta nagandahan ka sa bahay. May kasama siyang lightness. May kasama siyang ganong feeling pag nakita mo na yung gusto mo at yung feeling mong para sa'yo. Non-negotiables. In connection dun sa sinabi ko kanina while I apply this, ang dami ko ata nakuha, foundation from Hermes. Well, number 1 is yung malapit nga doon sa bahay ng magulang ko para if need ako, makakahelp pa din ako. And syempre, iba yung alam mo parang may malapit kang kamag-anak doon sa place ninyo. Sanay din kasi talaga ako na malapit sa family. Hindi lang sa family ko pati sa family din ni Jeloy, malapit din kami. So siguro papunta doon, 30 minutes, mga ganyan, 30 minutes yung travel time going there. Pag may traffic, yun lang talaga. And then number 2, of course, is yung malapit sa school ni Alexi. Kasi kami as adults going to our workplace, we can always adjust. Pero yung anak namin, syempre ayoko naman mag-ubos yung anak namin ng oras sa biyahe just to go to school. Kasi sobrang bata pa para doon. Ito talagang hinahanap ko, yung peace, yung serenity, yung aliwalas, which you can only find pagka medyo nasa ganito kang lugar. Ang ganda din naman ng foundation na to, no? Mabilis i-blend, no? Tapos ang lapit pa namin sa mga areas where we can do, sports, activities. Yan. So, ilan na nga ba yun? Tatlong consideration for finding our new place. And lahat yun talagang nandito sa napili namin na bahay. Sobrang light itong foundation na to. I can still see my skin. Siguro, coverage is about 50 to 60%. Pero sakto din yung shade na nakuha ko. Well, wala naman talagang urgent na rason kung bakit kailangang lumipat or pinapaalis na ba sa family house. Wala naman kaming ganun. Kung kaya pa nga magstay sa family house, alam niyo, parang mas pabor pa sa nanay ko. Sabi ko sana sa parents ko, isa na nga lang pala. It's just that it's a part of the normal process na when you already have a family, maganda talaga yung may sarili kang space so that mas matututo kayo on your own. Wala kaming parang rason para lumipat in terms of may hindi kami makasundo sa bahay. Wala kasi kaming ganun sa amin. It's just more of, syempre, as a family, nangangarap ka din naman na magkaroon ng sarili nyong place. Ay, nagko-concealer na pala ako. Wala pala ako nabiling concealer. Ito talaga yung go-to ko na concealer. Wala na akong ibang concealer na ginagamit for my under eye and for my face. It's just from Arcadia. And sorry guys, sana wala akong gamiting unreleased product ngayon. It's just that pag concealer, ito na lang talaga. Kung may iniisip kayo na may hindi ako makasundo or may iniiwasan ako, wala kaming ganun sa amin. No, walang issue. Alam niyo, sa lahat na nangyari sa akin, for the past 4 years, kinasal, nanganak, tapos nag-asikaso sa parents, hindi ako nagko-complain kasi normal process yun na pinagdadaanan ng pamilya if nagbubuo ka and pag nag-age yung parent mo. It's just that sa lahat na nangyari na ngayon, parang I just want to live. Gusto ko yung paglipat ko, ready na. Kung may aayusin man katulad mga inaayos namin, hindi katulad kung magbibuild kami from scratch. And honestly, if I'm going to be very transparent with you guys, parang
I do not consider this as our dream house. Wala pa sa budget namin ni Jello yung dream house. And I don't even know kung makakaabot kami, makakapag-build na kami ng dream house. But whatever is given, we are very grateful and super happy. I would say na itong bahay na ito is something like a smart choice. This is the best house that we can have given our circumstance, still growing our business, still growing our kid, growing our family. Sa dinami-dami na mga yon, ayoko nang magdagdag pa ng intindihin sa pag-build ng house. At ang pinakamalaking factor is yung budget. Kasi pag nagpagawa ka ng dream house, yung feeling ko, kunyari nag-set ka ng X amount, itong X amount na to, hindi nag-e-end yun dun. Parang pagdating sa dulo, hindi ka rin makakatiis, magdadagdag ka na magdadagdag at sa ma-over budget. At least pag tapos na yung bahay na ganito, alam ko na kung magkano yung budget and we will stick to the budget. Hindi ko nasabi sa non-negotiable na dapat pasok sa budget at hindi affected yung ibang ginagawa. Parang ito, may follow-up question pa guys regarding that question. Actually, hindi naman siya like super childhood house. Parang ginawa din yung bahay namin. Ano na din yun. Natapos siya atang gawin 2010, 2011, mga ganong panahon. College na ako na natapos yun kasi yun nga, honestly, talagang prioritize nila yung pag-build ng negosyo. And then siguro nung feeling na nila na medyo safe na, saka sila nagpagawa ng bahay. And I'm really thankful for my parents kasi they were able not only to provide for us. Feeling ko ang pinaka-na-achieve nila as parents is that, you know, dahil parent ako ngayon, parang gusto mong ibigay lahat sa anak mo. Pero wini-wish mo na meron pa rin siyang grit pagka malaki na siya to get what he wants, yung hindi siya marirelax kasi naibigay na lahat, na balance ng parents namin na maayos yun. The powder that I use is this small size, one size na powder, pero matagal na sa akin to, hindi to bago. So kaya namin nakuha tong bahay na to, supposedly, yung nagustuhan naming huling bahay bago ito, akala namin yun na yun. It's also in this area, sa kabundukan na to. So may mga tinatanong ako about the structure, like ito po ba pwede kong tibagin, tas papalitan ko ng glass para mas natural lighting. Tapos nung kausap nung agent yung contractor na gumawa ng bahay na yon for the developer, nalaman din namin na may kakabuild lang sila na bahay, which is this one. So, the fact na kinuha siya nung developer to entrust them with yung mga model houses within this area, ibig sabihin siya ay kumbaga very trustworthy. Kasi kung developer ka, hindi ka naman maglalagay ng pera o mag-invest ng pera sa mga tao o mga structure na hindi ka sigurado. Wala rin pala akong biniling bronzer, so ang ending natin, syempre, ito pa rin ang bronzer natin, guys. Uy, alam nyo ba? Ang dami nagtatanong talaga yan. As in, sobrang curious sila. Kasi sa bahay, bago mawala si tatay, ang kasama ni tatay ay si inay, ako. They have 3 household help, tapos yung driver nila, and yung kapatid ni inay. Tapos ngayon na wala na ako doon, sila pa rin yung mga kasama ni inay. Tapos sa tapat ng bahay namin, doon din nakatira yung kapatid ni inay na bunso nila. And a few blocks away ay yung aking kapatid. Doon naman siya nakakuha ng bahay. So hindi naman talaga maiiwan si inay na iwan. Tapos kami, bibisita pa rin naman kami doon. Wala kaming tinanggal doon sa area namin, sa balcony. Dahil alam ko nga, natutulog pa rin kami doon and bibisita pa rin kami ng madalas. So wag tayong mag-alala kay inay. Pero natutuwa naman ako sa inyo kasi iniisip nyo talaga lagi si inay. Good question. Kasi yun din ang mga una kong tanong. Syempre, kailangan kinoconsider din yan when buying a house. I'm going to be using this. Ito guys, nabuksan ko na, nagamit ko na. This is the Chanel Micro Fine Defining Eyebrow Pencil na retractable in the shade 154. Siyempre, since I have, my own kid, kasi pag mga dalaga binata kayo, parang, alam niyo yun, na nasa free will ka lang lagi, okay na yan. Pero pag may anak ka nakasama, mag-iiba na ang priority mo. Kasi, bakit? Well, share ko lang every time na lumalabas ako, isa sa mga dasal ko, Lord, ibalik niyo lang po uli ako ng buhay sa anak ko. Gusto ko makabalik ng bahay ng buo ako so that I can still be with my kid. Pero going back to your question about security, dito sa lugar na to, hindi talaga required mag-gate. So maraming bahay dito yung walang gate, pero meron din namang mga merong gate. Nasa sayo talaga kung maglalagay ka. Nung binili namin siya, wala siyang gate. So kami yung maglalagay. So we'll be putting number 1, gate. Kasi syempre, meron kaming kids. Ang dami yan. Meron din kami... Wait lang. Baka mag-iba yung usapan. Meron kaming pets, cats, dogs. So, gusto ko meron silang hindi makakalabas. Kasi, di ba, yung mga sasakyan dito, bihira lang ang dumadaan. Pero pansin ko, pag may dumadaan, pakabilis ng mga kotse, sis. Kasi medyo pag ganun siya eh. So, alam niyo yun, gate yan, number 1. Then, of course, we have electric fence. We'll be putting electric fence. Tinanong ko nga
Sabi ko, paano yung mga pusa namin? Kasi may mga pusa tumatalon. Baka mamaya mamatay yung mga pusa namin pag tumalon. And aside from that, I won't be telling you guys kung ano ang nilagay namin sa bahay na to for security. Kasi security nga, pag sinabi ko sa inyo, di alam nyo na kung paano, di ba? Gets nyo? Di ba? Oo nga, no? Siyempre naman, lalo na't magulang ka, iisipin at iisipin mo yan. Tapos, ano pa ba? Hindi ba mainit? Ayan, napakadaming tanong dyan, sister. Hindi ba mainit? Yes, mainit. May pros and cons ang living in a glass house. Kasi technically, para na siya talagang glass house. Yes, maganda yung view. Maaliwalas tingnan kasi kita mo yung nasa labas. Talagang prayo namin na hindi matakpan tong nakikita nyo sa likuran. Pero pag sa init, oo, mainit talaga. Ngayon, nalagyan na ng aircon, but then nagkaroon kami ng problema sa isang aircon, yun pang nasa sala. So, okay naman yung ano namin, contractor. It's just that pag nagagawa ka ng bahay, nag-install kami, mga ganyang problema. So, babalikan nila to. Kaya naka-electric fan kami ngayon. Marami kaming aircon dito sa bahay. Talagang buong bahay ay naka-aircon. So, bukod doon, meron kaming tint para malis yung pumapasok na init. Then, we'll be putting curtains. Yan, yung mga measures para hindi ganoong kainit. Yun ang kapalit ng pagkakaroon ng glass house. Marami pala, hindi pala yun lang talaga. Ang dami pala natin ginawa para palamigin to, no? Ang dami sis, talaga totoo. Kasi ayoko din naman na isipin yung ganda ngayon, pero may kapalit talaga yung view. Talagang magastos sa kuryente. Kaya, yun, nakalimutan ko. Nagpa-solar kami. Full blast yung solar kasi yung buong bubong namin, wala kaming tinirang space. Talagang, di ba? Buong bubong talaga solar. Lalo na ngayon, we have an energy crisis. Ala, hindi na ako gumawa ng makeup ko. Alam nyo ba, ngayon lang talaga ako naglagay ng pencil for the brows. Kasi hindi naman talaga ako laging nag-brow pencil. Before talaga, this used to be, may insecurity, yung sobrang kapal na brows. Pero parang over time, natutunan ko na rin siyang tanggapin na katulad ngayon, kahit magulo na siya, hindi ko siya pinapatread. Nagpapatread lang ako, halimbawa may trip, ganyan. Pero kung dito-dito lang, hinahayaan ko na lang siya and then I just use brow gel and bihira lang sa pencil. Favorite part? Madami. Pero surprisingly, hindi yung master bedroom. Medyo nalilitan talaga ako sa master bedroom namin. Pero before that, nag-powder ako kanina, no? May powder pala akong binili. Pero ano lang to, glowing powder. This is the Prada glowing powder in the shade 02. Ayan siya. At saka may brush pa pala. Itong brush na to ay, pang foundation pala to. Ano to sa Hermes kanina. Hindi ko ginamit kasi kahit naman buksan ko to, hindi pa siya nawawash. So, it's a full-size brush for applying the foundation. But lagyan natin sa gilid lang. Well, number 1, itong place kung nasaan ako. This is the balcony area. Dito kasi, walang init till maybe init yung sikat ng araw pero init, medyo ramdam na init. So now, it's 12:18 here, yung araw. Hindi ko alam kung makikita niyo, parang hindi abot ng camera. Nandun na siya, sumisilip na siya dito sa corner, dun sa baba na area na yon. So, kailangan nating tapusin na to. Kung hindi, nandito na yung araw. Pero kasi 12:18 na. So, from the morning till 12, you can stay here without direct sunlight and makikita mo yung view. Tapos, after nun, siguro mga 5:30 for the sunset naman. Kasi ang ganda ng placement na to, yung harapan ng bahay, dapat daw kasi nasisikatan siya ng morning sun. And salong-salo namin yung morning sun doon. South is facing yung bahay. And then, itong area naman na to, this is west. Dito nagsiset ang sun and ang ganda ng sunset. So, morning or 5:36, dito ka magstay. Sobrang aliwalas and ang ganda ng view. Apart from this, yung pinakababa na area, ang pinakamalamig na area ay kung nasaan sina ate. Nasa mga basement sila and yun ang pinakamalamig na area ng bahay kasi yun ang close to the grass, to the ground. And aside from that, what else? Oh, yung dalawang area na yun yung gusto ko. Naku, parang mahirap sagutin yan kasi ang dami talaga namin pinagbilihan from iba-ibang
place, ang hirap mag-decide ng furniture kung alin ang kukunin mo. So, siguro sa vlog, pwede kong sabihin. Takot kasi ako mag-recommend kasi lalo na sa mga kunuha ko na to, first time ko sila maka-work, so hindi ko alam kung alin yung okay. But there are some na mga pumayag ako ng collab kasi gusto ko yung product talaga. And it's really something that I'm looking forward to have in our house. So, yung mga yun, i-feature ko din sa vlog yan. Parang hirap mag-decide kasi ito by experience, nung condo era pa namin ni Jeloy, parang sobrang excited ko, binili ko lahat, tapos sabay-sabay ko sila nilagay na parang naging crowded na yung area. So kung may iibahin man ako dito sa bahay na to, siguro dahan-dahan ko siyang i-build. That's why we also did an empty house tour kasi hindi ko alam kung kailan namin matatapos tong bahay na to. Pero lilipat kami pag meron ng hihigaan, tapos meron ng dining table, yung mga kumbaga necessity pagdating sa furniture. Pero I cannot promise kung kailan namin magagawa talaga si full house tour na kompleto yung gamit. Ayokong biglain yung sarili ko na parang masyado ng maraming laman. Mas less yung laman, mas okay. Ang pinakamaganda dyan, guys, I can bring you along with our journey, kung alin yung mga pinili kong mga gamit. Feeling ko, siguro at this age, I want to be more intentional. Di naman dahil trending ito, kaya yan yung meron ako, kundi dahil yun yung magbibigay ng comfort sa amin, yun yung kailangan namin. Hindi lang sa ganda ng itsura ng mga pipiliing gamit. So now, nakalimutan ko pala maglagay ng brow gel. Pero alam nyo, itong brow gel na to ay brow gel namin. Kaya hindi ko pa share sa inyo. Unreleased pa din siya. On a daily basis, kaya okay ako kahit hindi ako magpa-thread ng kilay is because of this product. Tanggap ko na ganyan siyang kakapal. Hindi ko na siya pinaninipis katulad dati. Wala akong ganong nakitang diferensya dito sa glowing powder. Baka masyadong malaki yung brush na ginamit ko. Pero isusunod dyan, ito na lang. This is the Dior Show Over Volume Mascara. Palagay ko bago to. Parang kasi nasa harapan siya nung pinaka-display sa Dior. But I used to love yung over curl ni Dior na mascara. Wait lang. Mag-lash curler nga muna pala tayo. Sa lashes ko kasi kailangan talaga ay yung waterproof. Kasi dun lang siya nagsistay na naka-curl. If not waterproof, medyo matigas yung ulo ng aking mga lashes. Kahit pa i-curl mo siya ng yung mga ginagawa na iba, 1, 2, 3 na curl. Girl, babagsak at babagsak pa rin siya. Kailangan ay yung kasundo niya na mascara. So, let's try this new Dior mascara. Ay! Nakalimutan ko na. Nagulat ako. Brown pala yung binili ko. Di ba nakalimutan ko na kung anong binili ko? Kaso ang laki nung niya, masyadong ang laki nung applicator. Parang nakakatakot na malagyan yung lashes. Lalo na dito sa mga dulo, ang laki ng applicator. Hindi ko malagyan yung pinakadulo. For that one, hindi namin napag-usapan ni Jeloy. Parang bumabagsak yung lashes ko dito Parang hindi niya kasundo Pero kami, ang prayo namin, more than the home theater is yung plano namin sa dalawang basement. Sa basement 1 kasi more of like alfresco. Sa basement 1 may view pa din. Ganito pa din yung view. So ayaw naming i-close. Sa basement 2, dun yung parang pinaka man cave. Hindi ko alam kung ano ilalagay ni Jeloy doon but something na parang entertainment but more on sports kasi very sporty. Very sporty ba si Jeloy? Hindi naman very sporty. Pag may chance na maglaro, talaga naglalaro talaga siya. So dun namin sana ilalagay. Pero hindi ko nagustuhan tong mascara na to. Bumababa. Mas gusto ko pa rin yung paborito ko dun sa Dior na naka-silver na packaging. Anyway, ito meron tayong mascara for this video, so tapusin na lang natin. Naku, ayan na nga. Kinabahan ako dun sa tanong mo, sister. Pero ang plano ko kasi is unti-unti namin talagang dadalahin dito yung mga gamit. Kasi ayoko nang mag-hire ng mag-move out. Di ba yung iba pag mag-move out, ilalagay mga gamit. Since we don't have any furniture to bring here, so kaya naming i-move out yung mga gamit namin ng paunti-unti. Kaya nga ako nag-garage sale para mas less na yung dadalhin namin dito. But yun ang sagot ko doon. Hindi ko pa alam kung paano, pero ang plano is, little by little, we will bring our stuff here. Hindi na, kasi joke! Dadalhin natin, guys. Alam niyo, isa yun sa mga tanong din talaga kung kamusta sina Dodi. Okay naman sina Dodi, guys. Baka nga mas matagal niya pa nakakasama si Jeloy kaysa sa akin. Kasi sa office sila, yung mga boys na aso. So, we'll be bringing Dodi, si Patek, si Bubblegum at si Mane na hindi niyo pa nakikita. Dalawang boys yon na anak ni Dodi. Wait, hindi na talaga dadalhin si Ross? Kay Kuya Ariel na talaga? Kay Kuya Ariel na siya. Kasi nakita ko sa mukha ni Kuya Ariel. Kasi meron kaming pinag-aagawa na custody na aso
napamahal na kasi dun sa isa kong katrabaho. Nakikita ko naman kung gaano niya kagusto si Dos na alagaan. Sabi ko pa nga, ganito. Di ba binubudol ko pa? Sabi ko, naku Kuya Ariel, mahirapan kang humanap. May mga stay-in kasi kami na stay-in sila for so long. Yun yung mga nag-work sa amin na pinakauna pa, 2020, mga ganyan ata. Nung umalis si na Mother Jukes to migrate, yung galing sa business nila na mga katrabaho nila, inabsorb namin yung mga yun. And si Kuya Ariel ay isa doon. Ay, nakwento pa nga yung buhay ni Kuya Ariel. Tapos yun, napamahal sa kanya yung isa naming, kasama na natin yun sa HQ. HQ, IRA pa. So, yung custody nun ay pag-uusapan pa namin sa barangay kung sinong mananalo. Hindi. Kung kay Kuya Ariel na yun. Binubudol ko pa yun na Naku, mahirap maghanap ng rent na bahay. Tapos, may kasama kang aso. Yung mga pusa din, syempre dadalhin natin mga yan. So, ang dami naming alaga. Mas marami pa sa tao, sa bahay, ang mga alaga. Si Dixie naman sa bahay na yun kasi talagang yun ang kasama ni Inay even sa kwarto pag natutulog. Ang blush, ang binili ko lang ay... nahulog pa nga. Binili ko lang isa. Alam nyo, meron na akong ganito dati na na-expire na. Pero isa siya sa mga most loved makeup ko noon. This is... Sikat to eh. Baka sikat to mga panahon ko pa. Chanel Powder Blush in the shade 64 Pink Explosion. Isa yun sa... Hindi actually. Ito ang most Pinakamaraming tanong talaga yun. Pero alam nyo naman yun, nahihiya talaga akong mag-share. Ewan ko pero kahit sa mga hauls ko, hindi naman ako naglalagay ng price. Kasi naiilang talaga ako pagka pinag-uusapan yung mga ganyang bagay. Pero nagigets ko naman kung bakit talagang naku-curious lang siguro yung iba, ganyan. Pero I would say, sapat siya para mabuhay pa kami. I mean, may kahit papano paano ba to? Gusto ko meron akong bahay, natitirahan, pero yung makakagalaw pa kami. Ganun ko na lang siya iiwanan sa inyo. Kasi yun din yung isa sa rason kung bakit ito yung kinuha namin, yung tayo na. At least alam namin yung cap namin kung hanggang saan lang yung budget namin. Instead of giving you guys a figure or ballpark figure for how much this house is. Almost done guys for this makeup. Very simple makeup lang. Alam nyo, mag-film talaga kami sa baba. Kaya itong time na to, tinake ko na din na makapag-get ready kami and maaga kami dumating so hindi pa ganun kainit sa pwesto na to, di ba? Ang dami din talagang questions simula nung nag-post ako na lilipat na kami. Try nga natin ulit to ng konti. Baka naman may maiambag na tong si glowing powder ni Prada. Baka naman lang. Kasi kanina talaga para bang wala akong nilagay. Ano pa pala? Kulang pa pala tayo ng for the lippy. We have 4 here. Rouge Coco Flash from Chanel and then 2 Prada lippies. Yung isa is glowing, yung isa is buildable, and then lip maximizer from Dior. But today, I'll be using... Which one? Try natin yung Prada. Hindi pa ako nakakapag-try sa kanila ng lippy. Any lippy actually. This is in the shade 020 Rosso. May amoy din siya. Lakas ng fragrance yung mga tinanay natin for today's video. Pero, yung ginamit ko kanina, pakita ko sa inyo, ang ganda pala nito, si Estee Lauder Futurist na Hydra Plump Lip Balm in 706 Raspberry. Nagkaroon na ng konting color yung lips ko. So, probably makikita nyo, hindi na siya yung actual color nito. It's just a glowy lip balm. Ang ganda ng combination ng dalawa. What I need right now ay yung nourishment for the lips. Very light din naman. Pero yun nga, hindi na ito yung actual color. Just touching up kasi no wash out talaga dito. Pero nakakatuwa naman kasi alam niyo yun, parang masaya din kayo for us. I'm going to try na as much as possible madala kayo habang pinupuno natin tong bahay na to. Tingnan natin kung ano ang magiging outcome, but I'm very excited to bring you along. So this is our final look. Very fresh lang, very light. Pag tinitingnan ko siya sa salamin, I can still see my skin. So ganun pala yung Hermes na foundation na yun. And trying to put more colors for, hindi lang sa makeup pati minsan sa damit, nagsusot na ako ng may mga kulay. Dati kasi talaga parang sobrang basic lahat. Feeling ko since I already have the basics ngayon, I can already, include more colors. Even sa makeup, parang mas nagpipink na ako ngayon na hindi ko talaga ginagawa before. Alam nyo yan. But hence, this is the final look. I hope na
ma-answer ko yung mga questions ninyo. And some other time, maybe we can do another question and answer with Jeloy or sa podcast, guys, pwede tayo mag-invite ng guest. Sana may natutunan kayo today and we hope na nasagot namin yung mga questions ninyo. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye! Come down.